Sabado na naman, mag-uumpisa na naman tayo ng ating trabaho. Ito na ng umaga, kakalabas na ng tatay namin. Ngayon pa lang ako papasok. So, let's go guys! At yun nga, pagpasok natin ay sinalubong tayo ni nanay kasi maaga siya naglinis, aalis pala siya ngayon, 9:30 daw. So, binigyan niya akong basura, itapon ko daw muna. Itapon muna natin ito. Yun nga, nakapagtapon na tayo, babalik na tayo sa loob. Maaga naging si nanay kasi may lakad siya ng 9:30. Kaya ayan, nagpe-prepare na siya. Ganun siya bago siya umalis. Nagagawa muna siya ng mga gawain sa bahay. At nandito na tayo sa loob. Bukas na yung bintana. At kaya nga nasabi ko sa inyo tuwing Sabado ay kailangan tumiusog yung mga upuan para makakuha ko kung may mga laruan bang naiwan sa mga ilalim yan. Kaya imove natin siya. So, inuna ko na nga itong itaas ng mga upuan. Yan, ginagamit ang mga bata yan para sa kanila yan. So, ngayon ay imove na natin yung mga upuan. At syempre nga, hinanda ko na ang aking mahibagang brush at dapat dala ko na to para pagkausog niya, brush niya lang and mop. So, itong hilahin natin siya. So, hindi mo naman dito. Siba natin siya. Ito na ako natin. Kasi siya. Okay na. So, gawin mga tayo ng sa kanila. So, hindi kami. Wala na yung doon. Pinasa. That's all right. Kaya kailangan inuusog yung abuan pag Sabado pag galing dito ng Biyernes ng mga bata kasi nga ganyan may makakuha ka talaga sa ilalim. Pero bibihira naman. Okay, usog na natin. Tapos na tayo here. At tapos na nga siya dyan. So, balik kasi kanina, inuna ko dito sa side ni tatay sa may pwesto niya sa pinagkakainin niya. Ngayon, nakatapos tayo dito. At ayan nga pala yung nakuha ko ng dumi. So, may dumi pa rin, di ba? Kahit naman araw-araw mo siya linisan. So, ay hindi pala kasi kahapon wala naman ako. Ayan lang siya. Nandito na ako sa banyo ni tatay at pagkatapos nito ay susunod ko yung banyo ng anak na kasi dito. Doon siya sa kwarto na yun. Andun yung isang banyo. So, linisin ko. Tapos na rin ako sa banyo ni nanay. Inuna ko na siya bago dito. Kasi ito, bira naman tong gamitin. So, dito na tayo. At eto nandito na tayo sa banyo ng pangalawang anak ni nanay kasi dito yung natutulog tuwing Huwebes ng gabi. Umuwi sila kinabukasan ng Biyernes mga 2:00 ganun. So, pag Sabado nililinis ko din to. Maliban sa dalawang CR kasama tong nililinis tuwing Sabado. Pero ang kay tati tsaka kay nanay tsaka sa bunso ay araw-araw yun. Bali kasi itong CR na to, ginagamit to ng mga bata dito sila nagsha-shower. Anak ni nanay, may 3 anak. Pag nagpupunta sila dito ng Huwebes, sa gabi umuwi din sila. Pero naliligo muna sila bago umuwi. Kaya itong CR na to ang ginagamit nila dito. Hindi dun sa kabila. Kaya itong tuwing Sabado nililinis ko talaga siya. At saka nga pala minsan dito natutulog yung bunso namin. Pero ngayon doon siya sa kwarto niya natulog siguro na nag-computer pa siya. Kaya baka napagod at doon na lang siya natulog kasi nga kagabi siya umuwi.
Yun nga, nagpaalam na si nanay, ayun, umalis na siya. So pagtapos ko dito sa banyo, ibababa na ako kasi may iniwan akong plansyahin doon. Yun yung nilabhan ko nung Friday, pero konting-konting plansyahin lang yun. So tara. At nandito na ako sa baba. So dito sa kwarto na to, dito ako nagplansya. So, ayun siya. Ang iniwan ko ng Friday. Ayan. Kasi may nakita akong marka na naman ang kamay ng mga bata. Ganyan sila pinaglalaruan talaga nila yan bago sila lumabas pag Friday. So, lilinisin muna natin yan, guys. Nagawin talaga sila ng paglaruan to bago sila lumabas. Pero okay lang naman kasi syempre mga bata yan. Tayo din naman ng mga bata ginagawa natin. At yan nga malinaw na siya kasi ayoko din may mga marka yung mga salamin. Ngayon naman ay magpa-plancha tayo. Pero konti lang yung nasa ilalim lang yung planchahin ko. Siguro mga 2 peraso lang. Kasi pinold ko na nga itong mga towels. So wait lang guys. Babalik ko lang yung mga pinaglinisan ko. So, nakalatag yung ironing board. So ibig sabihin nagplancha dito yung anak niya or yung manugang niya. Ganyan sila. Di nila ako kailangan dito pag sila-silang nandito. So kaya nakalatag yan. Pag Friday bago sila umalis, may planansya silang gagamitin nila pag uwi. Kaya yan, nakalatag siya. Pang plancha. See, nakakalat din siya kaya. Yan. Yan sila pag Friday. Yan ang nabubungaran ko tuwing Sabado. Pero hindi pala tuwing. Bibihira lang din pag may kailangan ng plancha. Yun nga, syempre bago ako mag-plancha ay nilalaban ko muna yung mga basahan ginamit ko sa paglilinis. At ngayon ay pagtingin ko sa basurahan, may nadiskubre akong may nabasag. Ewan kung sino nakabasag, kung si nanay ba o yung alaga. Nabasag ang blender. Hindi ko alam sino nakabasag, kung si nanay or si bunso. Yun nga, di ko alam kung kagabi pa yung nabasag or kung kaninang umaga lang. Kasi kanyang pagsalubong niya sa akin sa may pinto, may pinakasuyo siya sa akin na itapon na basura. So siguro hindi niya to nakita, yung nasa basurahan. Baka yung alaga ko nakabasa kasi mahilig gumawa ng ano yun, ng milkshake. Kaya feeling ko siya. Baka, ewan ko lang, baka di pa na-check na tayo yung basura. At narinig niyo yung washing, may sinala nga si nanay. Siguro yan yung mga pinaggamitan ng alaga ko, yung mga nauwi niyang labahin galing London. Kaya si nanay na nag-iipon. So ngayon ay magpa-plancha naman na. Punta na tayo. Dito ako nagpa-plancha. Bali ito kasi maid's room to. Dito nagkukwarto dati yung mga dati nilang katulong. Eh, kami naman kasi couple, kaya nga doon ako sa labas. Pero pag ordinary day nga na galing ng school yung mga bata at pinadiretso dito ni tatay, pinadiretso ng lolo nila, dito nag-stay ng ilang oras yung katulong ng anak ng panganay na anak ni nanay. Dito siya nag-stay. Ano siya, Uganda. Pero hindi ko pa siya nakakita kasi bago lang eh. Lumalis kasi natin nilang katulong finish contract na. So ngayon may bago silang katulong. Dito siya nag-i-stay. Pero alam nyo ba kung gaano kabait yung nanay ko? Yung dating katulong nila Kali ng pangalan niyang anak, si nanay pa nagdadala ng merienda dito. Pagpunta dito ng katulong, magsasara ng pinto yan. Nandito na siya, naka-stay lang siya. Cellphone na siya. Or kung ewan ko ang ginagawa niya dito sa loob. Pero si nanay, naghahanda ng pagkain niya, may merienda niya, tapos kakato, ibibigay sa kanya. Ganun kabait ang nanay namin. Dati nga, nung pagdating namin kasi bago kami dumating dito, may ano din sila, temporary din na driver. Doon din pinatulog sa bahay namin ngayon, doon siya pinatira pala. Ano din, parang nakita din namin nung habang nag-stay kami dito sa room na to, kaming mag-asawa bago umalis yung driver nila. Dito muna kami nag-stay ng 5 days. Kaya nakikita ko kung paano si nanay dito sa loob ng bahay. Alam niyo ba, nakita ko rin yung nanay ko na yung driver na yung Indiano siya. Pinaglalaban niya. Dadali lang ng driver dito yung damit, ilalagay lang doon sa kusina, dyan sa may upuan. Si nanay na maglalaban nun, ganun kabait yung nanay dito, di ba? Bibira talaga yung mga ganitong amo. So ito nga lang yung aking paplansyahin, yan ang mga yan. Tinupi ko siya nung Webes, kaya yan siya. Nang mag-umpisa na ako magplansya, kunti lang naman. Habang may nakasalang, hindi natin matapos yun. Ano lang naman.
Yun nga, lumabas na naman si nanay ngayon. Bali nga, ang alam ko, bukas pa siya lalabas. Makikita sila ng friend niya. Sinabi na yun sa akin ng Webes yun. Tapos sabi sa akin ng asawa ko kagabi kasi, di ba sinundo niya yung alaga na sa airport. Pagkatid niya dito sa bahay, dala niya yung mga luggage ng alaga ako. Sinabi daw ni nanay na alis nga daw siya ngayon ng 9:30. Nagtaka ko bakit umalis. Sabi niya kanina, sa Monday ay Ramadan na at sobrang busy na daw niyan. Pati daw ang kalsada kaya ayaw niyang lumabas ng Ramadan, lalo na sa gabi. Ayaw daw niya kaya mamibili na daw siya ngayon ng mga kailangan. Kaya ayun, lumabas na naman siya ngayon ng kaaga-aga. Bukas sa labas din siya, magkikita sila ng friends niya. So yun ang pinakagala ni nanay. Grocery, mall, tsaka makipagkita dun sa mga friends niya. Karamihan kasi ng friends niya sa UK din nakatira. Sa ano din, abroad din. Mga foreigner sila lahat eh. Kaya magkakasundo sila. Pero silang ano, malilan niya sila. Lagi niya ako naman sa kanyang mga kaibigan niya. Di ba yan silang magbe-best friend. Dalawa na lang sila natira dito na nasa Jeddah, na nasa Saudi. Yung tatlo nasa UK na nakatira. Pero mga asawa daw nila, mga Saudi yan. Pali, umuwi lang sila dito. Pag ano, pasyal na lang, bisita, ganun-ganun lang. Kaya pag umuwi yan, sila nanay ng London, nag-meet din sila dun mga friends niya. Yung dito naman i-meet niya bukas, yung dito lang nakatira din sa Jeddah. Dahil bago nga daw mag-Ramadan, kailangan magkita na sila dahil busy na naman. Sabi nung friend niya, kaya inaya na siyang lumabas. Kaya lalabas siya ulit bukas. At pag ganyan, ang ganda ng mood lalo ni nanay. Lagi siyang masaya para nagkita sila ng mga friends niya. Kasi nga dito pag sa bahay, tatlo na lang sila. Ano pa sila mag-usap? Yung bibihira, may kanya-kanya silang ano. Si tatay busy sa computer. Yung bunso namin, ganun din, busy din siya sa computer niya. Si nanay, nagbabasa lang yan. Kaya sabi niya, napansin mo kaya ganito, kadaldal sa'yo. Kasi lahat sila busy. Kaya wala akong makausap dito, buti na lang dumating ka, sabi niya. Eh, syempre, ang kadama niya, kadaldal din. Kaya lagi sinasabi ni nanay na, I love your company, Jenny. Dahil magkasundo kami sa mga chikahan. Nung Webes ngayon, nagchikahan lang kami bago ako tapon ng basura. Tuwa si nanay. Pag ano siya, may nakakausap. At tapos na nga ako mag-plancha. At ito na mga finold ko nung Thursday. So ito lang yung plancha ko yung nasa ibabaw, yung blue tsaka yung floral. So ilalagay ko na lang siya dun sa taas sa wardrobe ni nanay. And wait ko lang matapos yung winawashing ko. Then in the dryer ko. And then, tapos na tayo. So, dito muna ako magtatambay pagkatapos kong mailagay itong mga to. Habang hinihintay kong matapos ang naka-washing doon. So, ito lang muna for today's video. Thank you so much and God bless.